Paggising sa umaga, pinabihis ko agad at ito po yung part 3 sa aming pong vacation dito sa syudad. Ngayong umaga at sa buong maghapon, wala tayong ibang gagawin kundi gumala, kumain, mag-relax, sumakay, at kapag pagod na, matulog. Tara, kain muna tayo ng breakfast. Mahaw! Mahaw! Kamusta ang tulog mo, Christian? Hindi ka ba nanaginip? Ano na panaginipan mo kagabi? Ano na panaginipan mo Tano kagabi? Ha? Masaya? Ha? Ikaw, Willam, ano na panaginipan mo kagabi? Wala. Good morning, Philippines. So, andito nga po kami palabas sa aming area kung saan dito po kami naka-check-in. Bago po kami gumala, kakain po muna po kami ng breakfast. Agad po naming pinuntahan ang Lotong Mindoro. Dito lamang po yan makikita po sa Pasay. Nasulyapan ko po agad ang masarap na bupis, kaya ayun po ang aking in-order. Bago kami maglakwat siya ngayong araw, bubusugin ko muna itong mga batang katutubo na aking pong kasama. Tapos nga po namin kumain ng umagahan, dumiretso po kami sa sasakyan papuntang MOA. Karamihan po sa mga nararanasan po ni Kuya Winlove dito po sa syudad, unang beses niya lamang po ito mararanasan. Habang kami po ay nasa biyahe, hindi maiwasan po ni Kuya Winlove na tumingin po sa matataas na mga building. At nang makarating na nga po kami dito mga followers sa Mall of Asia, masdan ni Kuya Winlove ang malaking globo. Dito po natin makikita at masisilayan kung gaano po kasaya si Kuya Winlove. Dahil first time niya ito maranasan sa kanyang buong buhay. At dito rin po mga followers yung unang beses siyang sumakay po sa escalator. Normal lamang po ito mangyari lalo na po sa mga baguhan. Lalong lalo na sa katulad ni Kuya Winlove na laki po siya sa bundok. Bilang isang kabataang katutubo, nangangarap din po siya na makarating po dito sa syudad. Dito niya po naranasan kung ano po yung buhay sa syudad. Anong tinitingin-tingin mo, Winlove? Masaya ka? Hindi ka ba makapaniwala nakasakay ka na sa hagdanan na andar? Ha? Gusto mo pang sumakay sa hagdanan na andar? Pagkatapos maranasan ni Kuya Winlove na sumakay sa hagdanan na andar habang kami papasok po sa Mall of Asia, meron po akong mga katanungan. Nakakaya ako, brother. Bakit nakakaisan ka nahiya? Akala ko tinatanggal sinya pag nakita sa hangganan na nandun. Akala mo? Oo. Hayaan mo na. First time mo naman eh. Okay lang yun. Kuya Winlove, kinabahan ka ba kanina yung pag-akyat dun sa escalator? So, kinabahan pa ako. Yung masaya po. Ha? Pero masaya po. Masaya ka? Pero bakit mo iniwan tsinelas? Akala ko kasi naiiwan talaga din sinila. Oo nga. Dito hindi tinatanggal tsinelas. Hindi katulad sa bundok. Brother, Ha? bakit mo hindi yun naandar? Ha? Bakit hindi yun naandar? Bakit hindi naandar yung escalator? Sa tingin mo, kung bakit hindi naandar? Nabusa pa naman din. Nabusan ng gasolina. Oo nga, nabusan yan ng gasolina. Tara. Pasok nga po namin sa Mall of Asia, napaaga po yung aming punta. Mga pintuan ay sarado pa. Kaya ang ginawa po namin mga followers, tumambay po muna po kami sa labas. Habang si Kuya Winlove ay nagsasaya, si Antukin ay naghahanap ng pagkain. Ito ang nagbigay kulay sa kanyang mga mata. Dahil bihira lamang po kami na makabalik po sa syudad, kaya sinulit namin ang bawat oras, minuto at segundo. Dahil sa paikot-ikot po namin dito, kaya po kami ay nahilo. Dahil nakaramdam po kami ng uhaw, kaya bumili po kami ng maiinom. Kaya po itong mga batang katutubo na aking naging kasama ngayong araw, hindi maipinta ang itsura kung gaano po sila kasaya. Dahil bumukas na ang tarangkahan, welcome Kuya Winlove sa kabilang mundo. Buhugas siya ng kamay at napailing ang kanyang ulong. Dito niya lang naranasan yung automatic na gripo. Napangiti siya nung maditig ang kanyang kamay, ang tubig agad ay tumulo. Dahil nilibre tayo ng mabait na tao, Tukin masayang masaya dahil nakasakay sa kabayo. At siya po yung naging kaibigan po natin dito kahit sa ilang segundo. Guro napansin dahil ang mga kasama ko yung mga katutubo. Kaya ang pormahan po namin ay pang probinsyano. Parang masaya ka ngayon ah. Brother, ang ganda mo pala dito sa mall. Ha? Ang ganda po pala dito sa mall. Ganda dito sa mall ah. Para ka po na sa langit. Parang nasa langit. Wala niyan sa langit. Ha? Ha? Wala niyan sa langit. Dito lang yan sa mall. Buti na lamang po ito si Antukin marunong makisama. Kaya pinigilan niya po na siya'y antukin dito po sa loob ng Mall of Asia. Di pwede po siyang makatulog kasi matitigil po yung aming gala. Ilibot-libot ko po itong tatlong bata at wala na po kaming pahinga. Pinilan po natin si Antukin ng tsinelas dahil suot niya yung sapatos at masakit na sa paa. Relax ka lang dyan Kuya Tano, ikaw muna ang tagapag-alaga. Dahil first time ni Kuya Winlove na magpatuyo ng kamay. Parang hininga ng dragon sa init yung bumuga sa kanyang kamay. At first time
namin po lahat mga followers na kumain po dito sa KFC. Si Winlove, si Kuya Tano at si Antukin sa pagkain ay nagpapakabisi. Pagkatapos kumain sa KFC at matunawan, dito si Kuya Winlove nakakita ng puno na parang nasa kagubatan. Sa oras pong ito, ang bumabalot kay Kuya Winlove kasiyahan at kagalakan na para bagang wala ng katapusan. Sabi ko po kay Kuya Tano, kay Kuya Winlove, si Antukin ay libangin baka makatulog sa daan. Kaya ang susunod namin pupuntahan mga followers, manonood po kami doon sa malaking TV. Ang sabi ni Antukin ay mas malaki pa sa ating mga mata. Abangan ng part po.